Samantala, danyo sa agrikultura sa Ilocos Norte aabot na sa halos 85 billion pesos. Kaugnay niyan magbabalita ng live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Kasabay nga niyan ay malawakan na yung ginagawang pag-iikot ng Department of Agriculture sa mga palayan o sa mga sakahan na nasa lanta ng Bagyong Julian. Nanlulumo si Aling Marilyn sa sinapit ng kanyang mga pananim na palay matapos manalasa ang Bagyong Julian sa Ilocos Norte. Kahapon nga ma'am naiyak na ako dahil yung mga namumulaklak masisira. Sa inisyal na danyos, halos 85 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyo sa mga palayan sa probinsya. Karamihan sa mga nasira aanihin sana ngayong buwan. Ang rice sufficiency kasi ng province is more than 100%. We're hoping na with the recent typhoon damages ay maliit lang na epekto. Sa kabila nito, umaasa ang Ilocos Norte Provincial Government na hindi maapektuhan ang supply ng bigas sa probinsya ngayong taon. Hindi masyadong apektado sa total price na mangyayari. Tinitiyak naman ng SINAG na walang inaasahang shortage at pagtaas sa presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Sa kabila ng pinsalang dulot ng kalamidad, aabot sa 8 hanggang 9 million metric tons ang supply ng bigas ngayong cropping season. Idagdag pang imported na bigas. Sa Cagayan, aabot sa mahigit 1.1 million pesos ang halaga ng inisyal na danyos sa livestock industry dahil sa hagupit ng Bagyong Julian. Mahigit 900 na alagang hayop ang namatay sa pananalasa ng bagyo ayon sa PVET. Kabilang dito ang manok, pato, baboy, kambing, tupa, gansa, kalabaw at baka. Aabot sa 174 na magsasaka ang naapektuhan mula sa mga bayan ng Abulog, Apari, Baggaw, Bugay, Pamplona, Santa Ana, Santa Teresita at Santo Niño. Chris, bukod sa mga palayan o sakahan ay mayroon ding reported na damages pagdating naman sa livestock at fishery na aabot sa mahigit 2 milyong piso. Samantala sa ngayon, Chris, since maganda na ngayong panahon, ay ongoing na yung assessment at validation ng provincial government, partikular ng Provincial Agriculture Office at maging ng mga Municipal Agriculture Office sa mga palayan at sa mga taniman pa ng iba't ibang mga gulay sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Ilocos Norte. Chris? Kaugnay niyan, Jasmine, may mga tulong na ba na naibigay o iniahanda ang gobyerno para sa mga naapektuhang magsasaka at mga mangingisda dyan sa iyong lugar? Actually, Chris, ay meron ng nakaredy na assistance na ibibigay ang provincial government sa mga apektadong magsasaka. Pero kinakailangan pa kasing matapos yung validation at yung assessment ng Provincial Agriculture Office para malaman kung gaano kalawak yung danyos at kung gaano kalaki yung ibibigay na assistance sa mga farmers. Samantala, bukod doon sa tulong na mula sa Provincial Agriculture, Provincial Government at maging sa iba't ibang local government unit, ay meron ding tulong na manggagaling naman sa PCIC, lalo na kung naka-insured yung mga tanim o yung mga palay ng mga farmers, Chris. At linawin lang natin, Jasmine, yung binabanggit natin na 85 million pesos ay sa agriculture pa lamang, wala pa rito yung infrastructure. Yes, Chris, tama. Actually, aabot na, kung kasama yung infrastructure, Chris, aabot na sa 471 million pesos yung danyos sa infra at agri. Tapos, Chris, yung 85 million pesos, initial lamang yan. Dahil hindi pa dyan dumadagdag yung danyos sa mga bayan na nasa northern portion ng Ilocos Norte, na kung saan itong mga bayan na ito, sila yung pinaka-naapektuhan ng Bagyong Julian, kabilang dyan yung Pagudpod, Adams, Pasuk. So, inaasahan na tataas pa yung reported damages sa agriculture sa probinsya ng Ilocos Norte. Chris. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban.